Kinben Book 5, Chapter 97. Nakapuntos nga ang Kalapan nang sumalaksak sa ilalim si Ibanez. 86-83 ang naging score matapos iyon at naibaba nga nila sa 3 ang lamang ng Oxy. Si Kyle nga ay tila naman napapaisip sa ginagawa ni Mendez kanina sa possession ng mga ito. Tila nga binagabag nito ang kanyang isip na agad din niyang winaglit. Si Gomez nga ang nagtawid ng bola at si Mendez na nga muli ang defender nito na ngayon ay makikitang nasa harapan na nito. Nasa isip pa rin nga ni Vincent ang nangyaring pag-agaw nito sa bola at dahil nga rito kung kaya si Gamboa ay lumapit na para sa screen. Nakita ito ni Ricky at agad nga siyang humanda lalo na nang umabante na si Gomez. Dito na nga siya bumangga kay Gamboa at naramdaman nga rin niya ang pagharang ng braso nito. Si Sanchez nga ang humabol kay Gomez na bigla na lang ipinasa ang bola kay Lastimosa. Si Baro naman ay humabol agad dahil sa ginawang paglampas sa kanya ng katapat niya. Nasambot nga ni Kyle ang bola at bumigla siya ng bitaw nito para pakagatin si Cimeron. Nang makakita nga siya ng counting responder rito ay dito na nga niya iniharang ang kanyang kanang kamay at umabante nang pinapatalbog ang bola. Napaatras si Baron at ngayon nga ay inatake ni Lastimosa ang basket na kung saan ay agad siyang hinarangan ni Magbuo. Gumalaw nga ang kanyang kaliwang paa pauna at sa pagsabay ng sentro ng Kalapan doon ay siya namang biglaang pagkanan ni Lastimosa. Mabilis namang umatras si Marlon at sa pagtalo ni Lastimosa ay tatalo na nga rin sana siya. Kaso nakita niyang hindi pa umaangat ang mga paa nito kung kaya't agad siyang lumapit dito. Hindi siya kumagat. Sabi nga ni Lastimosa sa kanyang sarili at pagkatapos nito ay bigla niyang ibinato sa sahig ang bola. Isang extra bounce pass iyon at pagkahawak ni Lanete sa bola ay agad itong tumalon papunta sa basket. Si Marlo naman ay napaseryoso nang harangan siya ni Lastimosa sa pagresponde sa kanyang katapat. Nasa ere na nga si Lanete at nang ilagay niya ang bola sa basket ay bigla na lang itong hinampas ng isa pang player ng Kalapan na si Ibanez. Wala iyan. Bulalas nga nito na nagawang patamain ng bola sa board na naging dahilan upang ang mga players na malapit doon ay mapatalon. Nag-agawan nga sila sa rebound at makikita nga ang pagkuha ni Rayos dito. Naging malaking tulong nga rin ang pag-box out ni Lastimosa kay Magbuo. Paglapag naman ni Rayos ay agad din siyang tumalon sa harapan ni Ibanez at dito na nga niya idinakdak ang bola. Sinalo nga rin ng mukha ni Carlo ang katawan ni Rayos na bumitin pa sa basket na naging dahilan upang siya ay mapaupo sa sahig ng court. Sumilbato pa ang referee at tatawagan pa nga si Ibanez ng foul dahil sa nangyaring iyon. Paglapag nga ni Rayos ay marahan pa niyang pinagmasdan ang kanyang kalabang iyon. Ngumisi naman si Carlo at marahang napakuyom. Huwag ka kasi nga harang. Winika pa nga ni Rayos na naglakad na at iniwanan si Ibanez na tila hindi natuwa sa narinig nito. Mayabang, humanda ka sa akin mamaya. Sabi na nga lang ni Carlo na agad na tinulungan ni Marlon na tumayo. Pasensya na, naunahan ako ni Gamboa sa pwesto. Wika naman ni Magbuo at okay lang daw iyon, sabi ni Carlo. Pinakawalan nga ni Rayos ang bonus shot at sa kasamaang palad ay nagmintis ito. Nakatanggap pa nga siya ng sigaw mula sa kanilang coach. Inuuna mo kasi ang yabang, sabi nga ni Coach Parcival at napailing naman ang mga katabi nitong players. Si Magbuo naman ang nakakuha ng rebound at agad niyang ipinasa ang bola kay Sanchez na mabilis na tumakbo papunta sa kanilang side. 5 minuto na nga lang ang natitira sa laban at lamang pa ng 5 ang Occidental Mindoro sa mga sandaling ito. Sa pagdating nga ni Dre sa kanilang side ay agad siyang hinarangan ni Gamboa. Magalaw nga ang kamay ng kanyang defender at dito naman mabilis na lumapit si Marlon Magbuo para sa isang screen. Ginamit ito ni Sanchez at bumigla ng bilis at inatake ang basket. Hinarangan naman siya ni Rayos at sa pagkaliwa niya ay dito nga rin siya bumigla ng pagkanan dahil isang crossover ang kanyang nagawa. Tumalon nga agad siya at nagpakawala ng isang jump shot. Nakapuntos nga rin ang Kalapan sa play na iyon ni Sanchez. Napatakbo naman kaagad ang mga players sa side ng Oxy
At si Gomez naman ang sumambot sa bola na mabilis na naging alerto dahil baka raw lumitaw si Mendez bigla. Pero walang Mendez na lumitaw dahil nasa kabilang side na kaagad ito. Si Kyle nga ay napasulyap din kay Ricky na makikitang marahang iginagalaw-galaw ang kanyang mga paa. Sa pagdating nga ni Gomez ay agad na niya itong dinikitan. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso habang pinapanood ito. Isang madikit na depensa nga ang ibinigay ni Mendez kay Gomez na tila nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang ginagawa. Nakita naman ito ni Gamboa at si Dre ay naghanda agad sa mangyayaring switching. Para naman kay Ricky ay alam na niyang hindi na naman daw siya papatakasin ni Gamboa kapag nagdikitan sila. Sa paggamit nga ni Gomez sa screen ni Gamboa ay dito naman kumilo si Ricky. Bumigla nga siya ng iwas kay Gamboa at yumuko para makaabante ng mabilis. Nakita naman ni Kyle ang nangyaring iyon kung kaya't napasigaw siya kay Vincent. Kaso tila huli na ito dahil nasundot na ni Mendez ang bola mula sa kanang kamay nito. Si Julius Gamboa nga ay napatingin kay Ibanez na siyang sumambot doon. Kasabay nga rin noon ay ang biglang pagtalo ni Rayos para dakutin ang bolang hawak nito. Kaso inaasahan na ito ni Ibanez kung kaya umatras siya at mabilis na ibinato ang bola sa kumaripas na ng takbong si Mendez. Isang maliit na ngiti naman ang sumilay kay Lastimosa na nagawa ngang ma-intercept ang pasang iyon. Paglapag nga niya ay bumigla siya ng iwas kay Cimeron at isang pasimpleng hawi rin ng kanang kamay niya ang kanyang ginawa rito. Pinatahimik nga rin ni Lastimosa ang nag-iingay ng Mendez fans at sa sunod niyang ginawa ay dito naman napatayo ang mga supporters niya dahil sa pagdating niya sa harapan ng basket ay tumalon siya sa harapan ni Magbuo. Subukan mo lang sumabay, sabi nga niya sa sarili at si Marlon naman ay nakaramdam ng hindi maganda sa gagawin nito. Tabi Marlon, bulalas naman ni Ibanez na siyang tumalon para sabayan sa ere si Lastimosa. Hindi nga lang ito ang tumalon kundi pati si Sanchez at makikita nga ang dalawang nakaasul laban sa isang naka-purple. Tila nga dadakdak si Lastimosa kaso bigla na lang niyang iniiwas sa dalawa ang hawak niyang bola at sa paglampas niya sa mga ito ay dito pa lang niya binitawan ang hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. Isang reverse layup ang kanyang ginawa at sa paglapag niya sa likuran ni na Ibanez at Sanchez ay doon na rin pumasok ang bola sa basket. Natigilan na nga lang ang mga manlalaro ng Kalapan sa ginawang iyon nito at maging si Coach Cervantes ay hindi rin maiwasang makaramdam ng kaba sa pinakitang iyon ni Lastimosa. Matatalo ba kami? Tanungan ni Isaiah sa kanyang sarili at nang mapatingin siya kay Ricky ay nakita niyang naglalakad ito pabalik sa side ng Oxy. Dahan-dahang tumunghay si Mendez at pinagmasdan ang kanyang mga kakampi. Dito na nga rin napangisi ang mga taga-Oxy nang makita ito. Kasama namin si Kyle, hindi kami matatalo. Sabi nga sa sarili ng apat na kakampi ni Lastimosa na napakuyom na lang ng kamao. Agad nga silang nagtakbuhan papunta sa side ng Kalapan at buong-buo na nga lalo ang kumpiyansa nila. Akin na ang bola, Kuya Marlon. Mahinang wika ni Ricky. Kitang-kita nga niya na nagkaroon ng kaba sa mukha ang kanyang mga kasama. Naging sina Ibanez at Sanchez nga ay ganoon din. Talagang ibang klase nga raw talaga si Kyle Lastimosa. Kahit ang mga magagaling na manlalaro ng Ormin ay nagkakaganito dahil lang sa play na iyon. Bumalik sa Kalapan ng possession at napangiti na lang si Coach Barcibal sa nangyari. Nakita kasi niya kung paano mag-react ang mga manlalaro ni Cervantes at dahil dito ay hindi niya maiwasang maging masaya. Napasigaw nga siya sa kanyang mga players at sinabing huwag papuntusin ang mga ito. Si Ken naman ay agad na inabangan si Mendez na ngayon ay kakatawid lang sa gitna. Habang pinapatalbog naman ni Ricky ang bola ay pasimple niyang pinagmasdan ang mga pwesto ng kanyang mga kasamahan. Marahan nga siyang napangiti sa isip at naalala ang sinabi ni Coach Isaiah kanina. Mag-focus ka sa depensa. Napatingin nga si Ricky kay Carlo at agad niyang ipinasa rito ang bola at si Kyle nga ay biglang napahabol sa kanya nang bumigla siya ng takbo palayo. Huminto nga si Ricky at ngayon nga ay dito na naman napaisip si Lastimosa. Kung gusto ninyong makapuntos, bakit hindi ikaw ang mag-execute ng plays o umiscore?
Ano kaya ang iniisip ng isang ito? Kailangang hindi ko ito basta iwanan. Sabi nga sa isip ni Lastimosa na ngayon ay napalingon sa mga kasamahan niya. Makikita naman nga si Ibanez na pinopostehan si Rayos na tiwalang tiwala sa kanyang kakayahang pigilan ang nasa harapan niya. Pasimple nga rin niyang sinusuntutan si Carlo at nawawala rin nga sa dribble ito dahil doon. Ano? Laban? Mahinang wika pa nga ni Rayos na inuudyukan pa si Ibanez na siya ay atakihin. Mayabang ka, sabi na nga lang ni Carlo at dito na nga siya bumigla ng atras. Napaseryoso naman si Rayos sa lakas noon na naging dahilan upang siya ay mapaatras. Kasunod nga rin ito ay ang pagharap ni Ibanez at ang pagtalo nito para magpakawala ng isang jump shot. Sumablay nga lang ang tirang iyon ni Carlo na kinaseryoso ng mga nasa bench ng Kalapan. Tumakbo pa nga si Ibanez papunta sa basket dahil naunahan nila Nete sa pwestuhan si Magbuo. Pasimple pa nga itong sumiko kay Magbuo na naging dahilan upang mapatulak ito bigla. Bumagsak ang bola at dito na nga biglang natumba sila Nete. Napaseryoso na nga lang si Coach Cervantes sa pangyayaring iyon. Sumilbato pa nga ang referee at sa pagturo nito kay Magbuo ay siya namang pagbibigay nito ng foul dito. Hindi ito maganda. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah at makikita nga ang pagseryoso ni Magbuo ng tingin sa referee. Paano naging foul iyon, ref? Tinulak mo siya, sagot ng referee. Nag-fluff siya, ref. Tama na, Marlon. Wika naman ni Ibanez na agad na nilapitan ito para ilayo. Makikita nga rin ang pagseryoso ni na Sanchez at Cimeron sa pangyayaring iyon. Parang gusto nilang samahan itong magreklamo kaso tila hindi nila magawa dahil nakakaramdam sila ng kadihaduhan sa larong ito nang hindi nila napapansin. Si Kyle naman ay napatingin kay Ricky at hinihintay niyang lumapit ito sa mga kasama nito kaso napaseryoso na naman siya nang bigla itong naglakad papunta sa side ng Oxy. Parang pumunta na ito roon upang maghintay sa pagpunta ng bola sa kalaban. Si Coach Isaiah naman ay napatingin sa kanyang mga players. Si Coach Barciban naman ay pasimpleng napasulyap sa bench ng Kalapan at napatawa siya na parang baliw dahil sa nangyayari. Successful daw ang plano nila kay Magbuo at ngayon ay kailangan na raw itong palabasin ni Cervantes. Kaso walang substitution na ginawa si Isaiah na ginaseryoso rin ng mga players ng Kalapan. Dahil tuloy rito ay dito na nga makikita ang pagsenyas ni Barcibal sa kanyang mga players. Aatakihin na nga nila ang depensa ni Magbuo upang tuluyan na raw itong magpahinga sa bench ng Kalapan. Si Isaiah naman ay napakuyom dahil plano na naman talaga niyang paupuin si Marlon. Kaso nakita niya ang pag-iling ni Ricky sa kanya. Hindi niya alam pero nakita niyang tila sinabi nito na huwag daw muna. Sige, ikaw na ang bahala, Ricky. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah sa kanyang sarili. Isa pa, sa 5 niyang manlalaro na nasa loob ng court ay tila si Ricky lang ang bukas na bukas pa rin ang focus sa laban nang walang alinlangan. Si Maki nga ay napangiti na lang nang hindi inaasahan dahil kay Ricky. Nag-e-enjoy ka pa talaga kahit nadedehado tayo ah. Ano kayang himala ang gagawin mo ngayon? Itinawid nga ni Gomez ang bola at sa pagdating niya sa harapan ni Mendez ay nagulat na lang siya sa biglaang pag-abante nito palapit sa kanya. Naramdaman niya nga agawin ito ang bola kung kaya isang biglaang sidestep ang kanyang ginawa upang iwasan ito. Napangiti naman si Mendez sa nangyari at si Gomez ay biglang nakaramdam ng kabog dahil sa mga mata ng kanyang defender na ginawa rin siyang sabayan. Nag-sidestep din si Ricky at si Kyle ay napakuyom nang makita ang ginawang steal ni Mendez kay Gomez. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Gomez sa pumorma. Nasabi na nga lang ni Lastimosa sa sarili na kumaripas ng habol kay Ricky na ngayon ay nilampasan na kagad si Gomez na tila natigilan sa bilis ng pangyayari. Tumakbo nga rin si Gamboa at Rayos nang makita si Mendez na pinapatalbog na agad ang bola papunta sa kanilang side. Makikita nga na 3 manlalaro ang nakasunod kay Ricky ng mga sandaling iyon na agad na pumukaw sa atensyon ng mga manonood. Pigilan ninyo! Sigaw nga ni Coach Barcibal at sa paglampas ni Lastimosa kay Ricky ay siya namang paghinto nito habang ang bola ay pinapatalbog. Dumating na nga rin sa likuran ni Mendez sina Gamboa at Rayos. Nakaramdam din ang kaba ang mga manonood sa mangyayaring trap. Pero
Sa kabila nito, makikita pa rin ang pagngiti ni Mendez at sa pagtatama ng mga mata nila ni Lastimosa. Ang taas ng kumpiyansa mo, Ricky. Paano mo nagagawa iyan? Naibulalas nga ni Lastimosa na napaseryoso nang lampasan siya ni Ricky nang hindi niya namamalayan. Isang duck-in move nga ang ginawa nito. Si Lastimosa ay agad na humabol at ganoon din ang dalawa pa niyang kakampi. Dito na nga tumalon si Mendez palapit sa basket at makikita ang tatlong 6-footer na agad na hinarangan ang kanyang titirahan. Ang mga manonood nga ay napakuyom dahil biglang inilayo ni Mendez ang bola mula sa kamay ng mga sumabay sa kanya nang mabilis itong ilipat sa kaliwang kamay niya ang kanyang hawak. Napakabilis ng ginawang iyon ni Ricky at makikita na nga ang bola na nasa ere. Wala ring kamay ang nakapigil dito. Tila nga isang hook shot mula sa kanyang likuran ang ginawa niya na parang nagpahintong sa oras dahil sa paglapag niya at ng tatlong sumabay sa kanya ay pumasok nga ang bola sa basket na nagpatahimik sa lahat ng mga nasa venue. Napakuyom pa nga si Ricky at masayang pinagmasdan ang tatlong players na sumabay sa kanya. Ang pakiramdam na maging dihado, na-miss ko ito, wika ni Ricky, at sa pagbabalik ng bola sa Oxy ay nagawa nga niyang agawin agad ito mula sa mga kamay ni Gomez na tila may aftershock pa sa steal na ginawa niya noong una. Dito na nga napasigaw si Coach Barcibal dahil sa nangyayari. Si Kyle na nga ang humabol kay Mendez at sa pagtalo niya para pigilan ang gagawin nitong press ay dito na siya napamura sa kanyang isip. Isang fake, napakagat niya ako, sabi nga ni Kyle sa sarili, at nang pababa na siya ay doon naman tumalon si Ricky at pinakawala ng bola. Wala na akong choice, kailangang masira ko ang momentum ng tira mo, sabi pa nga ni Lastimosa sa kanyang isip, at dito na nga niya binangga si Mendez na naging dahilan upang bumagsak sila pareho sa sahig ng court. Hinalit ng bola ang basket at ito na nga ang tuluyang nagpaseryoso kay Coach Barcibal na kanina lang ay masayang masaya pa. Basket counted, bulalas nga ng referee, at si Lastimosa ay napaseryoso nang makita ang ngiti ni Mendez habang nakahiga. Nakakuyom din ang kamao nito at kasunod nito ay ang pag-yes nito. Ang pakiramdam na matatalo, ang pakiramdam na mas malakas ang kalaban. Ito ang bagay na gusto kong maramdaman sa bawat laro ko at masaya akong nagawa ito ng Oxy sa amin, sabi pa nga ni Mendez sa sarili, at nakita na lang din niya ang paglalahad ng mga kamay ni Ibanez at Sanchez sa magkabila niya upang siya ay tulungang makatayo. Nang mga oras nga ring iyon, ang live broadcast ng labang ito ng Occidental Mindoro Mangyans at Calapan City Blue Phoenix ay halos pinapanood na ng buong bansa dahil umabot na sa milyon ang viewers ng larong ito ngayon dito sa Palawan. Hindi lang ang mga nasa venue ang nakaramdam ng kakaibang kabog sa ginawang plays ni Mendez, kundi ang lahat ng mga manonood ng labang ito na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas.